there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. Oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Palakpakan tayo po yung Diyos. Hallelujah. Mayap niya po yung Diyos. Amen. Kung meron po kayong mga Biblia, ibuksan po natin sa Acts chapter 7, verses 4 up to 8. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Acts chapter 7, verses 4 up to 8. Ako po'y magbabasa sa wikang Ingles, New International Version. Acts chapter 7, verses 4 up to 8. So he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. After the death of his father, God sent him to this land where you are now living. He gave him no inheritance here, not even enough ground to set his foot on. But God promised him that he and his descendants after him would possess the land, even though at the time Abraham had no child. God spoke to him in this way, "For 400 years, your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated. But I will punish the nation they serve as slaves," God said, "and afterward they will come out of that country and worship me in this place." Then he gave Abraham the covenant of circumcision, and Abraham became the father of Isaac and circumcised him 8 days after his birth. Later, Isaac became the father of Jacob, and Jacob became the father of the 12 patriarchs. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay po ninyo upang kami po ay sumamba at magpuri at magpasalamat sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Inihiling namin, O Diyos, na Ikaw ang magbigay sa amin ng mensahe. Lord, itanim mo ang mensaheng ito sa aming mga puso. Magbigay ito, Panginoon, ng patuloy na pag-asa at pananampalataya, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, manatili ang pananampalatayang ito na inilagay mo sa aming mga puso. We continue to honor you, Lord, and to praise you. This is what we pray, O God, in Jesus' name. Amen. Tayo po'y makakaupo. Meron pa po mga upuan dito sa bandang harapan. You can feel po itong mga upuan dito sa second row, first row. Ano po? Yun pong ating mga pledges. Kung kayo po ay kumuha ng mga pledges, ay balik lang po kay Sister Rona o kaya kay Sister Elmi o kaya kung sino man po sa mga leaders po natin.
at para po alam natin yung mga bumabalik na mga pledges po natin. Tayo po ay nagnanasa ng secured na future. Amen. Nagnanasa ng maganda at secured na future para sa ating mga sarili at hindi lamang po sa ating mga sarili, bagkus para po sa ating mga anak. Ito po. Kung tayo ay meron lamang grasp o kaya hold doon po sa future natin, then maybe, just maybe, we will have less worries in our lives. Or is it so? Ganun nga po ba? That we will have less worries if we have a firm grasp of our future or hold of our future. Pero ang tanong ay ito po, hindi po ba ang Diyos ay nangako na ng magandang bukas para sa bawat isa sa atin? Has not God promised a better and a great future for all of us, for those who believe in Jesus Christ? Has not Jesus Christ secured our future nung ibinigay po niya ang kanyang buhay para sa atin? The Lord God, the Lord Jesus Christ has already secured our future when He gave His life for us. We have a certain secured of a glorious future dahil po sa ginawa ng Panginoon para sa ating mga buhay. We can experience that certainty from the Word of God, and the promises of God, they are for us to claim, and they are for us to apply in our lives. Ang mensahe po, ang pamagat niya, the certainty of a glorious future. Si Abraham po, he was a man of faith na naniwala po at sumunod sa Diyos in difficult situations. Makikita po natin, ang text natin, ang nagsasalita po rito ay si Stephen. Speech po niya sa Sanhedrin. Sinasabi niya ang istorya ng Israel. Ano po? And part of it ay, yung una ng kanilang istorya, tinitrace po nila kay Abraham. By the way po, si Abraham, yung siyam sa major religions in the world, tinitrace nila kay Abraham. Ano po? Judaism, Islam, at saka po ang Christianity. Ano po? He was a man of faith na sa kanyang paniniwala sa Diyos ay nung tinawag siya ng Diyos mula po sa Ur ay ang sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa isang lugar na kung saan ituturo ko sa iyo. No po, parati kong binabanggit po ito na si Abraham hindi po niya alam ang kanyang pupuntahan. Pero siya po ay sumunod sa Diyos. Hindi clear na sinabi ng Panginoon kung saan siya pupunta, but as he followed the Lord, nagiging maliwanag sa kanya kung saan siya dinadala ng Panginoon at dinala ng Panginoon na kung saan ang lugar na pinili ng Diyos para sa kanya. Bagamat siya po ay established doon po sa kanilang lugar. Bagamat nandoon ang kanyang influence. Bagamat kung hahabol po siya ng kapitan doon sa Landopur, mananalo sigurado siya sapagkat nandoon ang marami po niyang kamag-anak. Ang katotohanan po ay siya po ay isang parang sheik. No, parang hari doon sa kanilang lugar. Because ayon po yung mga sumama po sa kanya na mga servants niya, makikita po natin na meron siyang mga servants na 318 men, warriors. Meron mo karami po yon. Pwera po yung mga anak nun, pwera po yung mga asawa ng mga yon. Under po lahat sa kanya yon. Pero makikita po natin that he was a man of faith who believed and obeyed God in difficult situations. Nung tinawag siya ng Panginoon doon po sa Land of Ur, nung siya ay tinest ng Panginoon doon po sa Moriah, ano po, nung sinabi ng Diyos ay pumunta ka sa bundok na ito at i-offer mo ang iyong anak na si Isaac.
And the history of Israel's faith is traced with this man's obedience to the call of God. He was called by God. Ano po? At saka kaya nga po, ito ang sinasabi po ni Stephen doon po sa kanyang pagpapaliwanag doon sa Sanhedrin. Ano po? Yun po yung binasa natin kanina. Ano ba yung sinasabi? Why do we have the certainty of a glorious future? Makikita po natin sa verse 5, babasahin ko po ang verse 4 and 5 ng Acts chapter 7. So he left the land of the Chaldeans or Chaldeans and settled in Haran. So iniwan po niya ang kanyang bayan. After the death of his father, God sent him to this land. Ang sabi ni Stephen, nandito ngayon tayo where you are now living. He gave him no inheritance here. Not even enough ground to set his foot on. Ito pong mahalaga. But God promised him that he and his descendants after him would possess the land, even though at that time Abraham had no child. Okay, mahalaga po ito. Kasi sabi ni Stephen, at kung makikita po natin sa Genesis, ano po, nung ipinangako ito ng Panginoon, that he will possess the land, and that his descendants, ang kanyang mga lahi po, ay doon titira. Nung sinasabi ng Diyos po yan, wala po siyang lupa, wala po siyang mga anak. But God said that they will possess the land. At sinong magpo-possess ng land? Yung kanyang mga descendants. Mahalaga po yan kasi, kaya nga binibigyan ko na ng emphasis po, wala po siyang anak, wala po siyang lupa. Ang sabi ni Stephen, not even enough ground to set his foot on. Ni walang 1 square foot, wala siya. Wala. Zero. But God promised him that. Lahat po ng intensyon ng Panginoon para sa atin ay mabuti. Sapagkat ang Diyos ay mabuting Diyos. Si Abraham po, pinangakuan ng Diyos ng descendants. Wala siyang anak nung pinangako ng Panginoon. Pinangakuan po ng possession of land. Wala po siya kahit 1 square foot na lupa. Pero pinangakuan ng Panginoon. Ganyan kabuti ang mga pangako ng Panginoon. Bagamat wala pa po sa atin, wala pang reality ang mga yan sa atin. But they are reality already because the one who promised is faithful. Naniniwala po kayo doon? Even though they are not a reality yet in the physical world, but God was the one who made the promise, and they already existed because He promised. God has promised it. They are already there. At alam po natin na ito ay nagkaroon ng katuparan. Na sila ay nagkaroon po si Abraham, siya ay nagkaroon ng anak, the son of the promise, which is Isaac, at sila ay nagkaroon po ng lupa sa kanila. Nothing is impossible with God. Amen. Pwedeng gawin ng Diyos na realidad sa atin. Realidad, makikita natin, mahihipo natin, tangible po, na bagamat wala pa nung pinangako ng Panginoon, ay reality na po yan by faith. But they will come to reality as time goes by. By faith, because faith, the definition po ng faith ay ito. Faith is being sure of what we hope for and certain of the things we do not see. They are not yet there, but they are there. The one who made the promise, kaya po niyang gawin into a reality.
it will surely come to pass in His perfect time. Kapag ang lahat po ay inihanda na ng Panginoon, nung pong si Sister Rona nag-exhort, meron po siyang patotoo. Ano pong maganda yung patotoo niya. Doon sa time ng Panginoon ay gagawin niya ang lahat ng mga ipinanalangin natin, inahanda niya ang puso ng mga tao, inahanda niya ang mga sitwasyon para doon sa pagdating ng blessing ng Panginoon. Fulfillment doon sa promise ng salita ng Diyos. Tayo ay mapagpapala at sasabihin natin, ang Diyos ang kumilos nito. Hindi tayo ang gumawa. At kung ang Diyos ang siyang gumawa nito, kamangha-mangha po, at magbibigay tayo ng papuri at parangal sa Diyos. Nothing is impossible with God. What He promised will surely come to pass in His perfect time. Kapag nahihanda na niya. Ano po? Inihahanda ng Panginoon para po sa atin, para po dun sa fulfillment po ng kanyang pinangako na pinanghahawakan po natin. So that when it happens, we know that it was from God. It was God who did it. At ang parte lamang po natin doon ay ang magtiwala sa Diyos. Tatanggapin natin ang pangako ng Diyos, ang kanyang mga pangako ng mga mabuting bagay sa kanyang tamang panahon. God promises good things. Ang sabi po kasi ng salita ng Panginoon, but God promised, verse 5, Acts 7 verse 5, yung second sentence, God promised him that he and his descendants after him would possess the land, even though at that time Abraham had no child. He possessed the land through his descendants. No possession, no children, but God has made the promise. Now, verse 6, sabi po, God spoke to him in this way. For 400 years, your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated. But I will punish the nation they serve as slaves. God said, and afterward they will come out of that country and worship me in this place. Ano yung pangalawang point natin? God speaks about a glorious future. Sabi niya, God spoke to him in this way. God spoke. Una po kanina, God promised. God spoke. Second point, ano po? Si Abraham po, he was told by God. God told him na ang kanyang mga descendants, ano po, tandaan po natin, wala pa siyang anak dito. Wala pa po si Isaac. He was told of the future. Not only his future, but the future of his descendants. At hindi lamang ni Isaac, hindi lamang yung anak ni Isaac, hindi lamang yung mga ilang henerasyon pagkatapos po niya, kundi mga henerasyon, maraming henerasyon pagkatapos po niya. Nung sinabi po ni Stephen ito, ilang thousand of years na pong nakaraan dyan. Mga nasa 4,000 na po. I don't know, 4,000 or 2,000. O minimum po, 2,000 yan. Ang nangako ang Panginoon, sinabi ng Panginoon, ang hindi lamang ng future ni Abraham, kundi future po ng kanyang descendants, that they would possess the land where he is, kung saan siya nakatayo, nung sinasabi ng Panginoon. Sinabi rin ng Panginoon that they will be strangers in a country not their own, ibig sabihin po sa Egypt, but they will come out of that, doon po sa Egypt, at ito po ang gusto ko. And they will worship God. Ang sabi niya, and they will worship me in this place. His descendants, ano po, thousands of years, pinangako ng Panginoon, his descendants, worshiping the Lord in the years to come. Great blessings po yon. Great blessing po yon. No?
more than the blessing of possession of the land. More than doon po kung ano ang pwede nilang matanggap sa Diyos materially, physically, o kaya ayun nga po, possession ng land, ay yung blessing po ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang nakikita ko po dito ay nandun pa rin ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Nandun pa rin ang kanilang faith sa Panginoon. Hindi lamang siya, kundi ng kanyang mga descendants. What a great blessing. Yung pong alam mo, in this case it's Abraham, alam niya na ang kanyang lahi, from generation to generation, they will still worship God. Nung pong si David, nagnasa po siya. Sabi niya, Lord, sabi niya, gusto ko pong mag-build ng templo para sa iyo. Kasi nasa tent po, so sa Tagalog, toldang tipanan, ang Ark of the Covenant. Sabi niya, nagnanasa ako na mag-build ng templo. Actually, bumili po siya ng lupa para doon. Doon sa lupa ni Arauna, ano po. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ikaw ang magtatayo ng templo. Alam po ninyo, si David, hindi po siya, hindi siya onion skin. Hindi mababaw yung niya. Hindi siya sinabi, Lord, ako nga nagnanasa ng para sa pagkatapos, reject mo ako. Hindi po ganoon ng pananaw niya. Ang sabi po niya, nung manalangin siya, Panginoon, salamat po. Ipinakita mo ang future sa akin. Salamat dahil ang aking anak ang siyang magtatayo nito. Hindi niya po tiningnan bilang pong rejection ng Panginoon sa kanya in building the temple. Nakita po niya ito, na ito ay pagpapala ng Panginoon, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang anak. Na si Solomon ay siyang magtatayo ng templo. Nakikita ko po ito na mas malaking blessing, mas greater blessing, more than the blessing of possession of the land. When Stephen had said, sa verse 7, later part, actually, kinote lang po ni Stephen ito, and worship me, sabi niya, in this place. They will worship me in this place. That is a glorious future. That is a glorious future. God has spoken this glorious future to Abraham. A glorious future involves, people remaining in the faith. Faith in the living God. Nananatili ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi yung possession ng mga mararangya at mga malalaking vast lands o ng kayamanan. A glorious future involves people remaining in their faith and continuing to worship God. That is a glorious future. Our faith is more than the material things, the physical. Ganun po kahalaga yung ating pananampalataya. A future is bleak and doomed when God is not included. A future is bleak. Madalumdum niya po yung bukas, yung future. At doom, bala mo, may sumpa. A future is bleak and doom when God is not included. Dapat nandun parati ang Panginoon. Amen. Victories and successes are just hollow. Walang laman. Kaya nga po hollow blocks, di ba? Hollow blocks. Kaya hollow yan, kaya hollow blocks yan kasi walang laman sa gitna. Ilalagay mo ng palaman. Victories and success are hollow when God is not present and when God is not acknowledged.
Sa ating pong mga tagumpay, ano po, dapat nating i-acknowledge ang Panginoon. Sapagkat kung hindi natin i-acknowledge ang Panginoon na siya yung nagbigay nito, hungkag lamang, walang laman ng ating mga tagumpay. Salamat dahil ang Panginoong Hesus ay nagdeklara din ng isang dakilang kinabukasan para po sa atin. Nung binigay ng Panginoon ang buhay niya po para sa atin, He has given us eternal life. Sinabi po ng John chapter 10 verse 10, ang Panginoon ay nagpaplano at nagbibigay po ng masaganang buhay sa atin. The Lord Jesus has secured our future for us. Amen. God speaks about a glorious future para po kay Abraham, at yun po ang in-emphasize ay ang pananampalataya. They will worship me here. They will worship me here. Jesus secured a great future for us. Ang sabi po ng John 14 verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Inahanda ng Panginoon ang isang napakagandang kinabukasan at bukas para po sa atin na inihanda ng Panginoon. At siya po ay babalik upang tayo ay kunin. Amen. God promises good things. Ang sabi po ng Bible, God promised him. Sa verse 6 po, God spoke to him. Then sa verse 8 po, then he, meaning God, gave Abraham the covenant of circumcision. God commits to His covenant. God commits to His covenant. Ang Diyos po natin, He is a God-keeping covenant. Yung mga napagkasunduan po, tinutupad ng Diyos kung ano ang kanyang pinangako po gagawin ng Panginoon. The Lord is committed to what He promised. Ang Panginoon po ay nakatali siya doon sa kung ano ang sinabi niya. He is committed to do what He said. Gagawin po ng Panginoon. Sa atin po, we may not keep what we have covenanted with God. Meron na po ba kayong pagkakataon na kayo ay nangako sa Diyos at hindi natin nagawa? Meron na po akong pinangako sa Diyos na hindi ko nagawa. Marami pong beses na. But God would always give me a chance. Somewhere along our Christian walk, yung pong ating binanggit, sinabi sa Panginoon, and we have uttered them or from within our hearts that we have committed our lives to God, but somewhere we fail. Yun po tayo, hindi po ba? Somewhere we will fail. Pero hindi po yun nagde-define po ng Christian life natin. Naniniwala po kayo doon? We may not keep what we have promised to God, but God will keep His part of the covenant. He will always do what He promised. Sa Genesis chapter 15, siguro po babasahin natin yan. Maaring dyan po kinuha ni Stephen, ito pong kanyang kino-quote nung siya po ay nasa Sanhedrin in Acts chapter 7. Ang sabi po ng verse 1 ng chapter 15, magtagal po na yung konti sa pagbasa dito. Ang sabi, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram, I am your shield, your very great reward.
But Abram said, Sovereign Lord, what can you give me since I am childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. Meron siyang servant, ang pangalan po niya Eliezer. At si Abraham po, sobrang yaman yan. Nabanggit ko po sa kanya yung mga servants niya, mga warriors at the same time. 318 nung niligtas po nila si Lot. Tandaan niyo po yon. Iba po yung mga asawa nun, iba po yung mga anak niya. So imagine po natin, siguro kung dodoblehin mo yon, nasa mahigit ng 600. O yung mga anak nun, under sa kanya, o sabihin natin, tigalawan na lang yung anak. Times 4 yon. Sabihin na lang natin 1,000. Yung lahat nung nandun sa kanya, under sa kanya lahat. Yung patriarch, ano po siya eh. Imagine po yung wealth nito. Tuloy ko po. And Abram said, you have given no children, so a servant in my household will be the heir. Siyang tagapagmana. Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. Kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Etong maganda kay Abraham. Abram believed the Lord. Hallelujah. Abram believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Our righteousness po is not based on what we do or what we have done. Our righteousness is based on faith. Kagaya po ng sinasabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. It is by faith you have been saved. No po, dito rin po, even sa Old Testament, yung pong righteousness natin o yung faith natin will be credited as righteousness, even in the Old Testament. He also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. No po, parang ni-recall lang po yan ni Stephen dun sa Acts chapter 7. But Abram said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat, and a ram. Yan po yung heifer. Heifer. Para bang bull ba ito? Lalaking baka? Paki-check nga po sa mga merong internet. Heifer, parang lalaking baka, binata ito. Binatang lalaking baka. A goat and a ram. It's 3 years old, along with a dove and a young pigeon. So, heifer, a goat, and a ram. Ano niya, Shik? Female siya. Female. Mali ako. Female siya. Heifer, young female cow. No po? Kasi ang lalaki ay bull, di ba? So, heifer, female cow. Ito po ang gustong bigyan ng ano. So, sabi na, magdala ka ng ano? Magdala ka ng baka, kambing, tupa, kalapati, tsaka ano pa po yung isa? Ibon, pigeon, dove and pigeon. Ano panaluaning pigeon at saka dove? Abram, verse 10, brought all this to him, cut them in two, and arranged the halves opposite each other. Kinatay. Tapos, ginawa pong dalawa. Ano po? Kung ito yung baka yan, tapos. Okay. The birds of prey came down on the carcasses, but Abram drove them away. As the sun was setting, Abram fell into deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated there. Yan po sinabi ni Stephen. Kinaudang dito. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. Sinabi rin po ng Bible yun, hindi po ba? Nung sila po lumabas sa Egypt, dala nila ang kayamanan ng Egypt.
You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at a good old age. In the fourth generation, your descendants will come back here, for the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. When the sun had set and darkness had fallen, a smoking fire pot with blazing torch appeared and passed between the pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abram and said, to your descendants, I give this land from the wadi of Egypt to the great river of Euphrates. Tapos marami pong binanggit. Ngayon, ano po itong nangyari dito? Ang sabi po ng verse 18, and on that day, the Lord made a covenant with Abram. Ano pong covenant yan? Dapat po ang covenant ay sa pagitan ng dalawa. Dalawang tao o dalawang kumpanya. Ano po? Ang Diyos po, ang sabi dito ay, siya ang nag-initiate ng covenant kay Abraham. Kumbaga po, ganito yan. Kahit tingnan po ninyo kahit research po ninyo. Nung ang Diyos po ay sabi niya, kumuha ka ng baka, kumuha ka ng kambing, kumuha ka ng tupa. Ano po? Pagkatapos po, pinatay, at pagkatapos po ay parang 2 pieces ang sabi po eh. Ang mangyayari po nun, if you are into a covenant, kayo pong dalawa na gumagawa ng covenant, you will pass through the carcasses. Lumabas ka pong mga dadaan ka, daan din yung isa. Ang sinasabi po ng covenant na yan ay, ang hindi tumupad doon po sa covenant na yan ay maging kagaya ng animal na ito. Ganun po yan. Pero po ang Panginoon, siya lang ang dumaan. Yung pong smoking fire pot, a smoking fire pot with blazing torch appeared and passed between the pieces. Ang smoking fire pot po, at saka yung blazing torch that appeared, ang Diyos po yun. At siya lang po ang dumaan doon po sa carcasses. Ibig sabihin, siya lang ang gumawa ng covenant. It's a one-way covenant. He made Abraham fell into the deep sleep para hindi na dyan dumaan si Abraham. Why? Hindi po sinasabi ng Biblia, pero ako inisip ko po ito. Si Abraham po, sabi ko nga po, somewhere, baka mag-fail siya. He cannot keep the covenant that he made with God. Pero ang Panginoon, kung siya po yung gumawa ng covenant na yon, gagawin po niya ang kanyang covenant kay Abraham. Sige po, halimbawa, hindi, siguro, Pastor, kakayanin ni Abraham yung covenant. Tanong po, perfect po ba si Abraham? Nung sila po ay papunta sa isang lugar, nakalimutan ko na po yung lugar. Di ba stranger siya? Tapos napunta sila sa isang lugar na kung saan mayroong napakamakapangyarihang hari. At pagkatapos po ay, yung hari na yon, si Abraham kasi, he was afraid for his life. Pagkatapos yung hari, nakita po niya si Rebecca because Rebecca was very beautiful. And not only very beautiful, yung form niya, very sexy siya. Nagustuhan siya nung hari doon. Anong sabi po ni Abraham? Ang sabi niya, sabihin mo, hindi kita asawa. Sabihin mo, kapatid kita. Totoo naman kapatid niya, parang half yata. Anong tama ba yun? Kung hindi lang sa protection ng Panginoon, nakuha nung hari na yon. Nandun na siya eh.
Kung hindi sa biyaya ng Panginoon at protection ng Panginoon. Nagkasakit lang yung mga tao doon sa yung community na yon ng hari. Nakalimutan ko lang yung pangalan po. Hindi ko na mahanap ngayon. I mean, kung maghanap pa ako ngayon. What is the point? Sometimes we cannot keep up with the covenant. But God would keep His part of the covenant. He is a faithful God. Amen. Amen po ba doon? God made the covenant. It's a one-sided covenant. God is faithful. He will not break the covenant. Man will fail. I will fail. God let Abraham to fall asleep so that only him, only God, will make the covenant. We all live by the grace of the Lord po. We all live by the grace of God. I believe na ito po yung dahilan kasi alam ng Panginoon na si Abraham will not be able to fulfill the covenant. But of course, yung covenant po na circumcision, yan inimplement na ni Abraham doon po sa kanyang. Pero alam po ninyo, si Abraham po, balikan natin yung verse 6. Yes, yung pong fulfillment ng covenant, maaaring hindi kakayanin. But, one good thing about Abraham, he believed God. At yung belief na yon, yung faith na yon, it was credited to him as righteousness. We need to believe. We need to believe. At kung minsan somewhere, hindi natin magawa yung covenant natin sa Panginoon, we fail sometimes. Pero wag po natin gawing dahilan na mag-fail tayo. We need to continue to believe. Bakit po? Sapagkat yung faith na yon, yung belief po na yon, yun po yung magdadala sa atin o ika-credit sa atin yung righteousness. Why am I righteous? Why are you righteous? Is it because of what you have done? Nasabihin natin, ay, pastor, mabuti ako. Ang sabi po ng salita ng Diyos, no one is good except God. We need to continue to believe. Magpapatuloy po. Tama po. Yes, sometimes we cannot keep up with the covenant. But we need to continue to believe. Believe, and that will be credited as righteousness for us. Amen. Pagsikapan po natin na tayo ay mamuhay na mayroong kabanalan. Be holy, sabi ng Panginoon, for I am holy. At mangyayari po yon if we continue to believe, and it will be credited to us as righteousness. Our part of the covenant is to believe. Amen. Yun yung part natin eh. Our part of the covenant is to believe and to continue to believe. Saan po? Doon po sa finished work of Christ. Let us believe and continue to believe in the finished work of Christ. All of us have a great future in Christ. Naniniwala po kayo doon? Isang future po na pinlano ng Panginoon
At ang future na ito ay hindi lamang ang hindi lamang po dito na pinaplano ang Panginoon. Ano po, ang sabi kasi, tayo ay magkakaroon ng buhay at buhay na masagana. John chapter 10 verse 10. Panagit pa po sa buhay na ito, God has planned for us eternity. The glorious future, ito po mahalaga. The glorious future is not the possession of land or yung we amassing wealth. Ako po'y naniniwala the glorious future, this glorious future, ay yung pong tayo ay nasa Diyos at tayo ay nasa presensya ng Diyos magpakailan pa man. Ito po ay pangako ng mga mabubuting bagay at ang nasa presensya ng Diyos ay isang mabuting bagay. Ito po ay pangako na sinabi ng Diyos at hindi po ba ultimately tayo ay dapat nasa presensya ng Panginoon dito, pag nandito tayo, o kung nandun man sa inihanda ng Diyos. At ang covenant po na ginawa ng Diyos na para sa atin ay yung maranasan natin ng kanyang presensya. Nung po ako'y bagong mananampalataya, siguro nasa mga teenager po ako noon. Mga nasa siguro 16, 17. Nung nauna ko po, kaya nung nagtatagal na, iniisip ko ang langit. At ang description po ay yung tayo ay lumalakad sa ginto. Biruin mo yun. No? At alam po ninyo, yun yung parang iniisip ko. Ay, kasanting na tayo lugar eh. King Banwa, biruan mo, yung flooring mo ka rin, ginto. Ano yung masanting na lugar? Pero alam po ninyo, mali pala ako. Ngayon ko naisip-isip, mali ako. Mali yung aking parang motivation. Bakit ko ninanasa yung mga lugar na yun, ginto o isang magandang lugar? Hindi kaya, at ito ang dapat, ng motivation natin ng lugar na yon ay ang presensya ng Panginoon. Anhin natin ang lugar na yon kung wala ang presensya ng Diyos. Anhin mo yung ginto, mga perlas na mga gate, kung wala ang presensya ng Panginoon. Secondary na lang po yun. Sana yung puso ay yung iniisip, itinama ng Panginoon ay yung doon ang mahalaga ay ang presensya ng Panginoon. Dito sa atin, ang mahalaga ang presensya ng Panginoon. Ano po? Yun yung glorious future natin. Ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. At nararanasan natin yan. Pag tayo nagnanasa sa buhay natin, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon.
till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, darkness now. You were close like no other. I've known you as a father, known you as a father, I've known you as a friend. And I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running after, it's running out to me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause you're good. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, surrender now, give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Yes, Jesus. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, will sing of the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, will sing of the goodness of God. 'Cause I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness
Hallelujah. Hallelujah. Nagpasalamat kami kay kang kaya pan Ginong Diyos kay kami. Salamat po Ginoo kay kasiguraduhan na po ning metong pinlano mo para kay kami. We are certain, we are sure of a glorious future na hinanda mo kay kami. Salamat ka rin pangako mong mga yapabagi. Salamat po din, idideklara mo lang ka rin kay aming biye. Salamat po metong kang Diyos na committed po, nagawan mo na rin ang pangako mo kay kami. Salamat iting kay kaming glorious future, apin niya po itang nakayabi na kayo. At ang presensya mo, at suya keng biyemi, at suya keng kalibugtan mi. At daratang itang panahon, Ginoong Diyos, that you will wipe away the tears in our eyes. And that our light will be your glorious face. Salamat po. Ikang patuloy mamiyag galakan ka rin puso mi at pag-asa Ginoong Diyos. Uli na po ning kaya kapeng ako ngayon. Salamat po. Ang kasiguraduhan na po ning kaya kaming future. Hallelujah. We continue to honor you and to bless you, Lord God. Salamat. Pupurihan na kayo, parangalan at dadakilaan, Ginoo. Lord, hindi po yung kaya kaming panalangin. King lagyo na po ng Ginoong Jesucristo. Amen. 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 Pagpalano ko po ng Lord,